Maligayang pagdating mga baliw. Bago tayo magsimula ay mag-subscribe ka muna. Dahil minsan pag hindi mo ito ginawa ay may matandang magpapakita sa iyong likuran at minsan ay may sisilip sa iyo mula sa ilalim ng iyong kama. Kaya pindutin mo na habang maaga pa. Salamat. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay kwento ni Arnel. Si Arnel ay isang estudyante sa kolehiyo. Nasa pangalawang taon na ito sa pag-aaral ng kursong nurse. Si Arnel ay tahimik at hindi masyado pala kaibigan na estudyante. Eskwela at bahay lang buhay nito, nakatutok ito sa pag-aaral at kakaunti lang ang tinuturing na kaibigan. Sa madaling salita ay introvert si Arnel, tahimik at mapag-isa. Dahil sa ugali niyang ganito ay may mga kaklase siyang medyo nahihiwagaan sa pagkatao niya. May itsura si Arnel, medyo may pagka-Amerikano ang itsura nito, hindi mapagkaila na may mga kaklase siyang kababaihan na intrisado sa kanya. Pero dedma lahat ito kay Arnel, may sariling mundo ika nga. May kaya ang pamilya ni Arnel, parihas na sa ibang bansa ang magulang nito. Ang kasama lang nito sa bahay ay ang kanyang lola at may dalawa silang kasambahay. Sabihin na natin na hayahay ang buhay ni Arnel dahil suportado ito ng magulang. Isang araw, may bagong lipat na mga mag-aaral sa kanilang classroom. 4 na estudyante galing sa kabilang paaralan, parang magkakatropa ang mga ito at palaging magkakasama. Ayon sa mga sabi-sabi ay na-kick out daw ang 4 na ito sa dating paaralan na pinapasukan nila dahil sa pambubugbog at pambabastos sa ilang mag-aaral. Nakaupo ang mga ito malapit sa upuan ni Arnel. Natapos ang araw ng normal, walang anuman ang nangyari. Wala naman ginawa na kung ano ang 4 na bagong lipat. Mukhang matitino naman sila at maayos. Nang dumating ang oras ng uwian, sabay-sabay na tumayo ang lahat at kanya-kanyang nagsilabasan na sa classroom para umuwi ang mga estudyante. Bago umuwi ay dumaan muna si Arnel sa library para maghiram ng libro para sa gagawin report nito kinabukasan. Medyo natagalan si Arnel sa paghanap ng libro na kanyang kailangan kaya inabutan na ito ng dilim bago makauwi. Hindi naman napansin ni Arnel na andun din pala ang kaklase niyang si Sheila. Agad naman siyang binati nito at tinanong kung pauwi na daw ba ito. Sumagot naman si Arnel na, "Oo, pauwi na rin ako." Nagtanong naman si Sheila kung okay lang ba na magsabay sila pauwi kasi medyo gabi na at magkalapit lang naman ang kanilang bahay. Namumula at nahihiya naman sumagot si Arnel na, "Sige, kung gusto mo sumabay, okay lang." Ngumiti naman si Sheila at tumango. Itong si Arnel kasi ay sobrang hiyain pagdating sa mga kababaihan, kahit matagal na niyang kakilala ay parang naiilang pa rin ito makipag-usap. Habang naglalakad ang dalawa palabas ng campus ay maraming tanong si Sheila kay Arnel. Bakit daw ang tahimik nito at napakamahiyain? Ngumiti lang si Arnel at hindi sumagot. Kinukulit naman ito ni Sheila para magsalita. Itong si Sheila kasi ay medyo may kakulitan at hindi rin mapagkakaila na may angkin na kagandahan itong si Sheila. Habang naglalakad ang dalawa patungo sa sakayan ng jeep ay nadaanan nila ang 4 na bagong mag-aaral. Nakatambay ang mga ito sa isang tindahan na hindi kalayuan sa campus. Umiinom ang mga ito ng alak. Nung dumaan sa tapat nila sila Arnel at Sheila ay napalingon ng 4 at nakilala nila si Arnel. Agad itong tinawag ng isa sa kanila. At nung mapalingon si Arnel ay inalok ito ng alak. Agad naman sumagot si Arnel na pasensya at hindi ito umiinom ng alak. Tumawa naman ang 4 at nagsabi ng, ganun ba? Sige classmate, mag-ingat kayo." Ang mga tingin nito ay parang may laman at nang makita ni Sheila ito ay hinatak niya agad si Arnel at naglakad ng mabilis palayo sa lugar. Nagsabi ito kay Arnel na hindi niya nagugustuhan ang 4 na yun, parang mga adik. Sumagot naman si Arnel na grabe ka naman kung makahusga. Baka naman nagsasaya lang mga iyon. Sumagot naman si Sheila na hindi mo ba narinig ang mga kwento tungkol sa kanila? Kaya sila na-kick out ay nambugbog daw sila ng estudyante. Kaya hanggat maaari ay lumayo tayo sa kanila, dagdag pa ni Sheila. Dumating ang jeep at agad na sumakay ang dalawa. Ngunit dahil wala pa masyadong laman ang jeep, kaya naghintay muna ito ng ibang pasahero. Maya't maya ay dumating ang 4.
Namumula na ang mga mata at mukha ng mga ito, halatang mga nakainom. Nang makasakay ang apat sa jeep ay agad nilang pinansin sila Arnel at Sheila. Habang naghihintay na umandar ang jeep ay tila nagbubulungan ang mga ito at may mga sinyas na tila sila lang ang nakakaintindi. Bigla naman sumama ang kutob ni Sheila at tinanong ang driver na kung hindi pa daw ba sila aalis? Kasi gabi na. Dagdag pa ni Sheila. Sumagot naman ang driver na mayamya lang ng kaunti at halos wala pang laman. Lugi umano ang driver kapag tumakbo sila ng halos walang laman ang jeep. Wala naman nagawa si Sheila kundi yumuko na lang at maghintay. Bigla naman lumapit ang isa sa apat na mag-aaral kina Arnel at Sheila. Nagpakilala ito na si JP at ang tatlo niyang kasama ay sila Michael, Dave at Leo. Agad naman tumugon si Arnel at nagpakilala din ito at pinakilala din si Sheila. Agad naman nagtanong si JP kung taga saan ang dalawa. Sumagot naman si Arnel at sinabi kung saan sila nakatira. Agad naman tumugon si JP at bumalik na ito malapit sa pwesto ng tatlong kasama. Maya-maya ay marami ng pasaherong nagsidatingan at umandar na ang jeep. Matapos makapagbayad ay pumara na sila Arnel at Sheila at agad bumaba ng jeep. Nagpaalam naman ang mga ito sa apat na kaklase at tumugon naman ang mga ito. Habang naglalakad ay may ibang pakiramdam si Sheila sa apat at tila hindi ito mapakali. Kaya binilisan nila ang paglalakad. At dahil medyo papasok pa ang bahay ng dalawa ay naglalakad pa ang mga ito. Ang village kasi na tinitirahan ng dalawa ay medyo kakaunti pa lang ang mga bahay at mula sa bukana kung saan sila bumababa ng jeep ay maglalakad pa ang mga ito papasok. At ang lalakarin nila ay mga bakanting lote na may matataas na damo. Ang kabila ng kalsada naman ay taniman ng tubo. Habang naglalakad ang dalawa ay may naririnig silang mga yapak ng paa, tila may sumusunod sa kanila sa hindi kalayuan. Dahil sa hindi na mapakali si Sheila ay dumikit ito kay Arnel at humawak sa balikat nito at lalong binilisan ang paglakad. Maya-maya pa ay narinig nilang tinawag ang pangalan ni Arnel mula sa likuran. Nagulat naman ang dalawa at napalingon. Paglingon nila ay nakita nila si Dave. Naglalakad ito at nakangiti. Nagsabi pa ito na kanina pa daw ito nakasunod sa kanila at dito din daw ito nakatira. Agad naman sumagot si Sheila na, bakit hindi ka namin nakita na bumaba ng jeep at hindi ka nagsabi na taga dito ka rin pala? Akala namin kung sino na. Dagdag pa nito. Pero seryoso ang mukha ni Sheila na halatang may kaba itong nararamdaman. Tahimik naman na naglalakad si Arnel at nakikiramdam lang sa paligid. Nang biglang may van na dumating at tumigil sa tabi ng tatlo at agad na hinablot si Sheila at Arnel at sa pilitan na sinakay sa van. Agad naman nilagyan ng takip ang mata ng dalawa para wala silang makita sa loob. Nagpupumiglas ang dalawa at sumisigaw ngunit agad na tinakpan ang bibig ng mga ito at agarang tinali ang mga kamay at paa. Wala nang magawa ang dalawa kundi maghintay na lang sa kung anong mangyayari sa kanila, hindi nila magawang sumigaw. Naririnig ni Arnel na humahagulgol ng iyak si Sheila kahit may takip ang bibig nito, ngunit wala din itong magawa dahil sa kalagayan. Ramdam ni Arnel na umaandar ang sasakyan at hindi alam kung saan ito patungo. Wala din siyang naririnig na nagsasalita sa paligid. Tila sanay ang mga kidnapper sa gawain na ito at hindi sila nagbibitiw ng salita upang hindi sila makilala sa pamamagitan ng boses. Pinipilit naman na hawakan ni Arnel si Sheila pero tuwing gumagalaw ito ay hinahampas siya ng kung anong matigas na bagay at sinusuntok ito sa katawan. Pagkalipas ng halos kalahating oras na pagtakbo ng van ay naramdaman ni Arnel na tumigil ang sasakyan. Bumukas ang pinto ng sasakyan at biglang may humila sa kanya palabas. Gumulong si Arnel sa lupa at narinig nito na sumisigaw si Sheila. Bigla naman may humawak kay Arnel, pinaluhod ito at tinanggal ang telang nakatakip sa mata nito. Unang nakita ni Arnel ay ang apat na kalalakihan. May mga takip ito sa mukha kaya hindi nakikita kung sino ang mga ito. Nakita naman niya si Sheila na nakatali sa isang puno. Nakatali ang dalawang kamay nito sa magkabilang parte ng puno pati ang mga paa. May takip ang bibig nito kaya hindi ito makasigaw.
Maya-maya ay lumapit ang isang lalaki kay Sheila at pinwersang tinanggal ang damit nito. Hindi naman magawang makalapit at makatulong ni Arnel dahil nakatali ang kamay at paa nito. Walang magawa si Arnel kundi tumingin at umiyak na lamang habang nakikita niyang unti-unting pinagsasamantalahan ng lalaki ang pagkababae ni Sheila. Nagpasalin-salin ang mga ito at pinagsawaan ang katawan ni Sheila hanggang sa lumapit ang isa kay Arnel at nagtanong ito na, "Ano? Naaliw ka ba sa nakita mo?" Sabay hinampas nito sa ulo si Arnel na dahilan para mawalan ito ng malay. Nagising si Arnel, ngunit hindi ito makagalaw. Wala itong lakas para makakilos. Ramdam niya na parang nabali ang kanyang leeg dahil hindi niya magawang igalaw ang kanyang ulo. Pinipilit niyang sumigaw, ngunit walang boses at parang hangin lang ang lumalabas sa bibig niya. Pinilit ni Arnel na makagawa ng kahit anong tunog sa pagbabakasakali na may makarinig sa kanya. Dumating na ang liwanag at ganun pa rin ang kalagayan niya. Inisip na lang niya na kung mamatay siya ay sana bilisan na dahil sobrang hirap at sakit na ng buong katawan niya. Nang unti-unting dumudilim na ang paningin ni Arnel at handa na itong sumuko sa kamatayan, ay biglang may narinig siyang kahol ng aso. Doon ay tila nagkaroon ulit siya ng lakas para gumawa ng tunog. Bago pa man mawalan ng malay si Arnel, ay nakita niya sa gilid ng kanyang paningin ang isang aso at tuluyan nang nawalan ito ng malay. Nang magkamalay si Arnel ay nasa hospital na ito, nakita niya na maraming tao ang nakapaligid sa kanya. Mga mukha na hindi pamilyar, may mga naka-uniforme ng pulis at doktor. Sa bandang gilid ay nakita niya ang kanyang lola na umiiyak. Nang makita ng lola ni Arnel na nagising na ito, ay agad itong yumakap sa kanya habang umiiyak at nagpapasalamat dahil gising na ito. May isang lalaki na naka-uniforme ng pulis ang agad na lumapit at meron sana itong itatanong. Pero agad itong hinarang ng doktor at ng lola ni Arnel. Ayon sa kanila ay ipagpaliban na muna ang pagtatanong dahil hindi pa ito ang tamang oras para sa bagay na ganyan. Ika pa ng doktor ay unahin na muna ang pagpapagaling ni Arnel. At kung ayos na ang lahat ay tsaka na lang magsimula sa pag-iimbestiga. Wala naman nagawa ang pulis dahil tama nga naman ang sinabi ng doktor. Habang nakahiga si Arnel ay nakatingin lang ito sa kisame ng kwarto. Bumabalik sa isip niya ang nangyari at ang nasaksihan kung paano hinalay ng mga kalalakihan si Sheila sa harapan niya mismo. Bigla na lamang tumutulo ang luha ni Arnel sa tuwing bumabalik sa isipan niya ang nangyari. Ngunit sa tuwing may pumapasok sa isip niya ay sumasakit ang kanyang ulo. Sinabihan naman ito ng kanyang lola na wag muna mag-isip at para mapabilis ang paggaling nito. Pinilit naman ni Arnel na tanungin ang lola niya kung nasaan si Sheila at kung ano ang kalagayan nito. Hindi sumagot ang kanyang lola at ang doktor. Bagkus ay umiyak na lamang ang lola nito at tumingin sa doktor. Agad naman nagsalita ang doktor at nagsabi na, "Hindi pa namin masasabi sa ngayon, magpahinga ka muna." At agad na itong lumabas ng kwarto. Pilit naman na nagtatanong si Arnel sa kanyang lola tungkol kay Sheila, ngunit wala talagang sinasabi ang kanyang lola. Walang nagawa si Arnel kundi tumigil na lang at tumingin na lang sa labas ng bintana. Pagkalipas ng ilang araw sa hospital ay biglang may dumating na bisita. Pamilyar ang boses na ito, tuwang-tuwa naman si Arnel nung makita ang kanyang ama at ina. Agad na niyakap ng mga ito si Arnel at ganun din si Arnel. Umiiyak ang mga ito nang makita ang kalagayan ng kanilang anak. Sinabi naman ng ama ni Arnel na kung sino man ang may gawa sa kanya nito ay magbabayad at sisiguraduhin niya na makakamit nila ang hustisya. Pagkalipas ng ilang araw ay nakalabas na ng hospital si Arnel. Pumayag na ang doktor na sa bahay na lang ipagpapatuloy ang pagpapagaling nito. Nang makauwi na sila, ay doon na rin nagsimula ang investigasyon. Araw-araw ay may pulis na pumupunta sa bahay nila para magtanong kay Arnel. Pinipilit naman ni Arnel na alalahanin lahat ng nangyari para maihayag ito sa mga kapulisan. Makalipas ang isang araw ay naisipan ni Arnel na magpahangin sa labas ng bahay. Gusto nito maglakad-lakad sa labas kung saan may mga ibang tao siyang makikita. Pinayagan naman ito ng kanyang magulang pero pinasamahan ito sa isang katulong
para may magbantay sa kanya. Nung nasa labas na sila ay nakita ni Arnel ang nagtitinda ng ice cream at nagsabi ito sa kasama na baka pwede siyang bumili para makakain sila. Agad naman tumugon ang katulong at naglakad ito papunta sa nagtitinda ng ice cream. Habang naghihintay si Arnel ay napatingin ito sa isang salamin sa isang shop kung saan nakikita niya ang kanyang imahe. Tinititigan ni Arnel ng mabuti ang kanyang sarili sa salamin at napapansin niya na parang iba ang kanyang nakikita. Parang hindi ang kanyang sarili. Parang ibang tao pero parihas sila ng suot na damit. Maya-maya pa ay nagulat si Arnel dahil may lumapit sa kanya na isang lalaki. Sa tingin ni Arnel ay magkasing edad lang sila. Halos parihas din ang taas nilang dalawa at pangangatawan. Ngumiti ito kay Arnel at nagpakilala. Ang pangalan niya ay Ariel. Halos magkatunog din ang pangalan nila. Nakipagkamay din si Arnel at nagpakilala. Nang makapag-usap ang dalawa ay naitanong ni Ariel kung ano ang nangyari kay Arnel. Natahimik naman si Arnel nung marinig ang tanong. Tila nagdadalawang isip ito magkwento. Kinakain na naman ito ng kanyang pagkamahiyain. Nang mapansin ni Ariel na parang ayaw magkwento ni Arnel ay hindi na ito nagpumilit pa. Ngumiti na lamang ito at nagsabi na magkikita na lang sila ulit at sa susunod na lang daw sila mag-usap. Sabay tumalikod na si Ariel at nagpaalam. Ngumiti naman si Arnel at nagpaalam na rin ito kay Ariel. Sabay naman na dumating ang kasama ni Arnel na may dalang ice cream. Pagkalipas ng ilang oras ay nagyaya na ito umuwi. Habang naglalakad sila pabalik ay nakita ni Arnel ang isang imahe ng isang lalaki sa salamin ng isang sasakyan. Reflection ito ni Ariel mula sa kabilang kalsada. Agad naman lumingon sa Arnel sa direksyon kung saan niya nakita si Ariel. Ngunit walang tao, walang Ariel na nakatayo sa direksyon na yun. Inisip na lang ni Arnel na baka namalik mata lang siya. Nang biglang nakaramdam ito ng pagkahilo at dali-daling niyaya ang kasama na maglakad ng mabilis pa uwi. Agad naman siyang hinawakan ng kasama at inalalayan sa paglakad. Nang makarating sa bahay ay agad na itong dumiritso sa kanyang kwarto para magpahinga. Agad naman itong sinundan ng kanyang ina at dinalhan ng pagkain. Pagsapit ng gabi, biglang nagising si Arnel. Laking gulat nito nang may makitang isang figura ng lalaki sa bintana. Nakatayo ito at nakasandal sa gilid ng bintana. Parang pamilyar ang tindig at natatandaan niya ang suot nito. "Ariel?" tanong ni Arnel. Nagtataka ito kung paano nakapasok si Ariel at ano ang ginagawa nito sa kwarto niya. Lumapit naman si Ariel nang dahan-dahan sabay umupo ito sa gilid ng kama ni Arnel. Sisigaw na sana si Arnel nang biglang tinakpan ni Ariel ang bibig nito. Sabay nagsalita si Ariel na, "Huwag ka mag-alala. Hindi ako ang kalaban. Ako ang tutulong sa iyo para makamit ang hustisya at makaganti sa mga may gawa sa iyo nito." Nakangiti pa ito habang nagsasalita. Hindi naman nakakilos si Ariel at napaisip ito ng malalim. Lumapit pa si Ariel at bumulong ito na, "Alam ko sa kailaliman ng puso mo ay gusto mo maghiganti. Gusto mong malaman kung sino ang mga gumawa nito. Hindi lang para sa sarili mo, kundi pati na rin kay Sheila. Diba? Gusto mo silang saktan. Iparanas sa kanila ang sakit na ginawa nila sa'yo. Gusto mo silang patayin." Lumaki ang mata ni Arnel nang marinig ito, lalo na nang mabanggit ang pangalan ni Sheila. Gustong sumigaw ni Arnel, ngunit sa tuwing pumipwersa ito ng kilos ay sumasakit ang kanyang ulo. Dahilan para hindi niya maalis ang kamay ni Ariel sa kanyang bibig. Nakatitig si Ariel sa mga mata ni Arnel habang nakangiti. Parang demonyo ang mga mata nito at ang kanyang ngiti ay nakakakilabot. Hindi na nakakilos si Arnel at dahan-dahan itong nawala ng malay. Kinabukasan, hapon na nang magising si Arnel. Tumingin ito sa kanyang orasan at nagulat ito nang makita na 5:00 na ng hapon. Nagtaka ito dahil ganun kahaba ang tulog niya. Ngunit ang isa pang pinagtataka niya ay bakit nakasuot siya ng uniform. Pilit niyang inisip kung nagsuot ba siya ng uniforme bago matulog. Bakit ito ang suot niya nang magising? Paano nangyari ito? Tanong niya sa sarili. Pilit niyang inisip ngunit wala talaga siyang maalala. Ang natatandaan lang niya ay kaharap niya si Ariel nung gabi bago siya nakatulog.
Nagkamot na lamang ito nung pumasok sa isip niya na baka pinagtripan siya ni Ariel at pinalitan ang suot nito habang siya ay tulog. Napailing na lamang ito na parang may kasamang pandidiri. Agad itong tumayo at hinubad ang uniforme. Napansin niya na may kaunting dugo ang kanyang pantalon. Agad niyang kinapa ang buong katawan, pinakiramdaman kung meron siyang sugat. Ngunit wala siyang naramdaman o nakita. Nagtataka si Arnel kung saan galing ang dugo sa kanyang pantalon. Agad niya itong hinubad at nilagay sa mga labahin. Paglabas niya ng kwarto ay nakita niya ang kanyang ama. Nakaupo ito sa sala at nanunood ng TV. Nang mapansin ito ng kanyang ama ay agad na kinamusta siya nito at tinanong kung kamusta ang kanyang pag-aaral. Natulala si Arnel at hindi nakasagot agad. Magulo ang isip ni Arnel. Ramdam niya na mayroon hindi tama. Pero ngumiti ito agad sa kanyang ama at sumagot na okay lang ang lahat. Maayos naman ang nangyayari sa paaralan. Kahit ang totoo ay hindi niya alam kung pumasok ba siya at wala siyang maalala kung ano ang nangyari sa araw na yon. Ang alam niya ay tulog lang siya buong araw. Ganun pa man ay pumunta na lang ito sa kusina at naghanap ng pagkain. Sumapit ang gabi, nasa kwarto na ito at nagbabasa ng libro. Nang biglang bumukas ang bintana sa kwarto ni Arnel, paglingon nito ay nakita niya si Ariel nakaupo ito sa bintana, nakatingin sa kanya at nakangiti. Nagulat naman si Arnel at nagsabi ng, "Bakit ba sa bintana ka dumadaan? Hindi ka ba marunong dumaan sa pintuan? Bigla ka na lang sumusulpot kung saan-saan." Nakasimangot na sabi ni Arnel. Ngumiti lamang si Ariel. Ngunit hindi nagtagal ay sumeryoso ang mukha nito habang nakatingin kay Arnel. Tapos nagsalita ito ng, "3 na lang. Malapit mo na makamit ang inaasa mong paghigante." Lumaki ang mata ni Arnel nung marinig ito at nagtaka. Hindi alam ni Arnel kung ano ang ibig sabihin ni Ariel. Nagtanong ito kung ano ba ang pinagsasabi niya. Ngunit lumapit sa Ariel at binulong kay Arnel ang katagang, "Huwag ka na magtanong, alam mo na ang ibig kong sabihin. Huwag mo na itanggi. Alam kong ito ang iyong gusto, di ba?" Tapos ay ngumiti ito at umatras pabalik sa bintana sabay lumbas na ito. Hindi naman nakagalaw si Arnel sa kinauupuan. Magulo ang kanyang isipan at unti-unti niyang nararamdaman ang sakit ng kanyang ulo. Ito na naman sa tuwing naiisip niya ang nangyari ay sumasakit ang kanyang ulo. Pinilit ni Arnel na uminom ng gamot at bumalik sa higaan para makatulog. Kinabukasan nagising ito ng maaga. Kahit medyo nahihilo ay pinilit ni Arnel na pumasok. Gusto niyang malaman kung ano ang nangyayari at baka sakali makita niya si Sheila sa paaralan. Nung dumating ito sa classroom ay nagtataka siya dahil parang iba kung makatingin sa kanya ang mga kaklase. May ibang lumalayo, may ibang hindi makatingin at may ibang nagbubulungan. Nagtataka pero pinilit ni Arnel na hindi magpahalata na siya mismo ay hindi alam ang nangyayari. Umupo ito sa kanyang pwesto at nakiramdam sa paligid. Tiningnan nito ang bakanting upuan ni Sheila. Inisip ni Arnel na baka malilate lang ito, kaya naghintay lang si Arnel. Pero sa kaloob-looban niya ay kinakabahan siya dahil alam niya palaging maagang pumapasok si Sheila. Hindi ito nagpahalata. Nakikinig lang siya sa mga usapan ng mga kaklase. Maya-maya ay dumating ang mga bagong lipat na estudyante, ngaunit napansin ni Arnel na kulang ng isa ang mga ito. 3 lang sila. Kung hindi nagkakamali si Arnel ay si Leo ang wala. Inisip lang niya na baka na-late lang ito. Napansin naman ni Arnel na parang masama ang tingin sa kanya ng 3. Yumuko lang si Arnel at hindi na lumingon sa kanila. Natapos ang klase, ngunit hindi dumating si Sheila. Gusto niya magtanong sa mga kaklase pero iniiwasan siya ng mga ito. Tahimik na lang na lumabas ng classroom si Arnel. Habang naglalakad ito palabas ng campus ay nasa lubong niya ang 3. Binangga siya ng mga ito at tinulak. Nang matumba ay tiningnan lang siya ng mga ito at lumakad na palayo. Hindi alam ni Arnel kung ano ang kasalanan niya sa mga ito. Tumayo na lamang si Arnel at naglakad patungo sa sakayan ng jeep. Habang nakasakay sa jeep si Arnel ay narinig niya ang usapan ng ibang pasahero tungkol sa nangyari sa isang estudyanteng babae sa paaralan nila. Napalingon si Arnel at nakinig sa usapan.
Ayon pa sa babae ng nagsasalita ay ginahasa daw ang babae at walang awang pinatay. Parang tumigil ang mundo nung marinig ni Arnel ang sinabi ng babae. Biglang nanikip ang dibdib nito at bumigat ang pakiramdam. Bigla siyang nakaramdam ng galit, poot at pagkasuklam. Pero sa isip niya ay maraming tanong. Sino at paano niya malalaman kung sino ang may gawa at paano niya mapaghihiganti si Sheila? Hindi ito umiimik at nakayuko lamang hanggang sa dumating ang jeep sa kanto nila. Bumaba ito. Naglalakad ito at nakatingin sa langit. Naghahalo ang pakiramdam nito. Puno ng tanong ang kanyang isip habang puno ng galit ang kanyang dibdib. Hindi niya alam ang gagawin. Tuloy lang ito sa paglakad na parang walang pakialam sa mundo hanggang sa makarating ito sa kanila. Kumain lang ito ng hapunan at pumasok na sa kanyang kwarto. Pagpasok nito sa kwarto ay humiga agad ito ng nakadipa habang tulala na nakatitig sa kisame. Pagkalipas ng ilang minuto ay bumukas na naman ang bintana at narinig niyang may pumasok. Alam na ni Arnel kung sino ito kaya hindi man lang ito lumingon. Maya-maya ay narinig niya ang boses ni Ariel. Nagsabi ito na, "Ngayon alam mo na ang nangyari. Ano na ang gagawin mo? Wala ka bang gagawin?" Hindi sumasagot si Arnel at nakatingin lang ito sa kisame. Tuloy-tuloy ang pagsasalita ni Ariel. Hanggang sa lumapit si Ariel at umupo sa gilid ng kama at nagsabi ito kay Arnel na, "Alam ko ang nararamdaman mo. Galit, lungkot, paghihiganti at puot. Alam ko yan. Normal lang yan kapag may nanakit sa'yo. Pero huwag ka mag-alala. Ako na ang bahala sa'yo." Sabi ni Ariel sabay tumayo na ito at lumabas sa bintana. Parang wala naman pakialam si Arnel sa mga narinig at hindi man lang ito sumagot. Hindi rin ito lumingon kay Ariel. Pumikit na lang ito at natulog dahil nasa isip niya ay wala naman siyang magagawa dahil kahit ang mga pulis ay hindi pa rin tapos ang investigasyon. Kinabukasan, nagising na naman si Arnel na suot ang uniforme ng paaralan. Agad itong bumangon. Masakit ang kanyang ulo. Humarap ito sa salamin at napansin na may punit ang kanyang suot na uniforme. Ito na naman ang kanyang pakiramdam at tanong kung paano ito nangyari at bakit nagising siya na suot ang uniforme. Tiningnan niya ang oras. 6:00 na ng hapon. Inisip niya nakatulog na naman siya ng buong araw. Agad niya hinubad ang uniforme at lumabas ng kwarto. Nakita niyang nanunood ng balita ang kanyang ina, ama at ang kanyang lola. Agad siyang lumapit sa mga ito. Nagkunwari siyang walang nangyari. Nanood din siya ng balita para kunwari walang nangyayaring kakaiba. Nung biglang pinalabas sa balita na may 2 mag-aaral sa kanyang paaralan ang natagpuang wala ng buhay. Natagpuan umano ang mga ito sa gitna ng kakahuyan. Nakatali ang mga kamay at paa ng mga ito. Ang isa ay may gilit sa leeg at wala na itong mga mata. Tila tinanggal ang mga mata nito. Ang isa naman ay sunog ang buong mukha hanggang sa likuran ng ulo. Parang sinilaban ito sa ulo, dahilan para ikamatay nito. Nanindig ang balahibo ni Arnel sa nakita, lalo na nung mabanggit sa report na ang 2 biktima ay sila JP at Dave. Nakaramdam ng kilabot si Arnel, hindi niya maisip kung sino ang gumagawa ng mga ito. Pumasok sa isipan ni Arnel na kaya siguro 3 lang ang nakita niya nung nakaraang araw ay dahil may nangyari na sa isa at hindi pa alam nung 3 nung araw na yon. Ang tanong ni Arnel ay kung sino ang may gawa at kung may kinalaman kaya ito sa nangyari sa kanila ni Sheila. Bumalik naman sa ulirat si Arnel nung marinig ng sinabi sa balita na may nakitang kapirasong punit na damit. Nakaipit ito sa isang puno malapit sa pinangyarihan ng krimen. Bumalik sa isip ni Arnel ang punit sa kanyang uniformeng suot nung siya ay magising. Dali-dali naman tumayo si Arnel at pumasok sa kanyang kwarto. Agad niyang hinanap ang uniformeng may punit. Tiningnan niya ito at nakitang nawawala ang kapirasong na punit sa damit. Kinabahan si Arnel, ang daming tanong sa kanyang isip. Paano nangyari na andun sa crime scene ang punit ng kanyang damit? Samantalang ang alam niya ay tulog siya buong araw. Pero ayan na naman sumasakit na naman ang kanyang ulo. Nahihilo siya. Agad niyang kinuha ang gamot at ininom. Agad na humiga sa kama at pinilit matulog.
Nagising siya ng maaga, normal ang lahat. Lumabas siya ng kwarto para maghanda sa pagpasok. Kasama niyang nag-almusal ang kanyang ama, ina at lola. Habang kumakain ay nag-uusap sila. Nagsabi ang kanyang ama na kinabukasan ay babalik na sila sa ibang bansa para magtrabaho. Maiiwan na ulit sila ng kanyang lola sa bahay. Medyo nalungkot si Arnel, ngunit sa likod ng kanyang isip ay may munting naiisip si Arnel, parang may bumubulong sa kanya at nagsabing, "Ito na ang iyong hinihintay." At parang saglit itong nawalan ng ulirat, biglang tinapik ito ng kanyang ama at tinanong kung okay ka lang ba. Sumagot naman si Arnel na okay lang siya. Huwag daw sila mag-alala. Medyo nalungkot naman ang ama at ina ni Arnel dahil aalis na ulit sila. Ganun pa man ay masaya pa rin nilang tinapos ang pagkain. Pumasok sa eskwela si Arnel. Nung dumating ito sa classroom nila ay halos walang nagsasalita. Tahimik lang na nakaupo ang lahat. Napansin ni Arnel na bakante na ang 4 na upuan. Ito yung pwesto ng 4 na bagong lipat. Hindi na rin pumasok si Michael. Siya na lang yung natitirang buhay sa kanilang 4. Hindi na ito masyadong binigyan ng pansin ni Arnel at nag-focus na lang ito sa pag-aaral. Natapos ang araw na iyon ng normal. Walang nangyaring kakaiba maliban sa katahimikan sa loob ng classroom. Ang dating makukulit at magugulong kaklase ni Arnel ay naging sobrang tahimik na. Parang pakiramdam ni Arnel ay may lamay dahil seryoso ang lahat at walang masyadong naririnig na nag-uusap. Nung palabas na ng gate si Arnel ay may lumapit sa kanya. Nagpakilala itong si Police Inspector Manuel de Magiba. Siya ang nakadistino sa kaso nila ni Sheila. Kaya siya sumadya sa paaralan para ipaalam kay Arnel na nalaman na nila kung sino ang mga suspek sa nagyari sa kanila ni Sheila. Nabuhayan ng loob si Arnel nang marinig ang balita at agad na tinanong kung sino ang mga kriminal na gumawa nito sa kanila. Agad naman sumagot si Police Inspector Manuel. Ang 4 na suspek ay walang iba kundi ang 4 niyong kaklase. Sila ang mga bagong lipat. Ngunit ang 3 ay patay na. Sinabi ni Inspector Manuel na natagpuan ang katawan ng 2 suspek nung isang araw lang. Ang isa ay natagpuan kanina lang madaling araw. Nasa loob ito ng drum, nakatali at pinhusan ito ng semento. Ayon sa autopsy ay walang malubhang sugat ito at buhay pa nung binuhusan ng semento. Ang ikinamatay nito ay suffocation. Ito ay hindi na nakahinga pagkatapos buhusan ng semento hanggang sa tumigas na ito. Ngunit nakawala daw ang isa at pinaghahanap pa ng mga pulis. Kinilabutan si Arnel sa narinig. Bigla itong natahimik at nakatingin lang ito sa malayo. Hindi na malaya ni Arnel na nakangiti siya. Parang sa likod ng kanyang isipan ay natutuwa siya sa sinapit ng 4 na kaklase. Nagtaka naman si Inspector Manuel sa pinakitang reaksyon ni Arnel. Parang natuwa ito. Nagtanong agad si Inspector Manuel kung okay lang ba si Arnel. Nagulat naman si Arnel at agad sumagot ng okay lang daw siya. At natutuwa lang ito dahil sa wakas ay mabibigyan na ng hustisya ang nangyari sa kanila ni Sheila. Nag-alok naman si Inspector Manuel na ihahatid na nito si Arnel sa kanilang bahay. Pumayag naman si Arnel at sumakay na ang 2 sa kotse. Pagdating sa bahay nila ni Arnel ay agad na nakipag-usap si Inspector Manuel sa magulang ni Arnel at inihayag ang balita. Natutuwa naman ang magulang ni Arnel dahil sa narinig. Pagkalipas ng halos 1 oras na pag-uusap nila Inspector Manuel at magulang ni Arnel ay nagpaalam na ito. Natapos ang usapan at pumasok na si Arnel sa kanyang kwarto. Nakahanda na itong matulog nang biglang bumukas ang bintana. Paglingon ni Arnel ay nakita niya si Ariel. Nakatayo ito sa bintana at nakatingin sa kanya habang nakangiti. Biglang nagtanong si Ariel ng, "Masarap ba sa pakiramdam? Malapit na. Iisa na lang, Arnel. Matatapos na tayo." Lumaki ang mata ni Arnel nung marinig ang sinabi nito. Sumagi sa isip ni Arnel na si Ariel ang may gawa ng mga sunod-sunod na krimen. Si Ariel ang pumapatay sa mga may kasalanan sa kanya at kay Sheila. Ito ang mga tanong sa isipan ni Arnel. Biglang nakaramdam ito ng takot. Hindi niya maintindihan kung bakit ginagawa ito ni Ariel. Hindi niya ito kilala at lalong hindi niya kaano-ano. Pero paano nalaman ni Ariel kung sino ang may kasalanan at paano niya nagagawa ang mga bagay na yon?
Hindi maiproseso ng utak ni Arnel ang mga pangyayari. Pilit tinatanggi ng isipan ni Arnel na hindi si Ariel ang may gawa ng mga krimen. Ito ay nagkataon lamang at pinaglalaruan lang ni Ariel ang kanyang isip. Sumasakit na naman ang kanyang ulo. Si Ariel ay nakatingin lang sa kanya habang nakangiti. Bigla na lang ito tumalikod at nagsabi kay Arnel ng, "Bukas pag alis ng mga magulang mo, ihanda mo ang iyong sarili at may gagawin tayo." Sabay lubas na ito ng bintana. Hindi naman na masyadong tinuunan ang pansin ni Arnel dahil sa sobrang sakit ng kanyang ulo. Nakaluhod na ito sa sahig sa sobrang sakit at pilit na inaabot ang bote ng kanyang gamot hanggang sa gumapang na ito sa sobrang sakit. At sa kasamaang palad ay nawalan ito ng malay. Pagsapit ng umaga, nagising si Arnel. Nakadapa ito sa sahig. Agad itong bumangon at nag-ayos ng sarili. Ito ang araw na aalis na ang kanyang magulang. Ihahatid nila ang mga ito sa airport bago pumasok ng paaralan si Arnel. Pagkalipas ng ilang oras, naihatid na nila ang ama at ina ni Arnel sa airport. Dinaan na rin sa paaralan si Arnel. Habang nasa klase ay naisipan ni Arnel na pumunta ng banyo. Habang naghihilamos ito ay biglang nakaramdam ng pagkahilo si Arnel. Yumuko muna ito at medyo pinalipas ang ilang segundo bago iangat ang mukha sa salamin. Laking gulat niya nung makita sa salamin si Ariel. Nakangiti ito na nakatingin sa kanya. Hindi naman nakakilos si Arnel sa gulat. Biglang nagtanong sa Ariel na, "Handa ka na ba, Arnel?" Yun ang tanong na iniwan ni Ariel bago ito mawala sa paningin ni Arnel. Kinusot ni Arnel ang mga mata at lumingon ulit sa salamin. Nakikita niya ang kanyang sarili. Walang ibang tao sa banyo. Inisip niya na guni-guni lang yun. Paano makakapasok si Ariel sa paaralan nila? Kaya binaling na lang ni Arnel ang atensyon sa ibang bagay at bumalik na ito sa classroom. Dumating ang oras ng uwian. Tumayo na lahat ng kaklase ni Arnel at lumabas na ng classroom. Habang naglalakad si Arnel papunta sa exit ng building, ay naaninag niya sa gilid ng kanyang paningin sa Ariel. Nakikita niya ang refleksyon nito sa mga salamin na kanyang nadadaanan. Binilisan niya ang paglakad at pilit na binabaling ang atensyon sa ibang bagay hanggang sa nakarating na ito sa labasan. Doon ay medyo kumalma ang kanyang pakiramdam. Habang naglalakad na ito, ay bigla niyang nakita si Michael. Nakakubli ito sa isang puno. Parang may inaabangan ito. Hindi matukoy ni Arnel kung sino ang hinihintay nito. Gusto malaman ni Arnel ang sunod na gagawin ni Michael kay sumadya ito sa isang tindahan. Nagkunwari itong may bibilhin pero nagpapasimple ito ng tingin sa direksyon ni Michael. Magsasalita na sana si Arnel na may bibilhan siya, ngunit biglang sumakit ang kanyang ulo. Sobrang sakit na hindi kinaya ni Arnel at nawalan ito ng malay doon mismo sa harap ng tindahan. Nang bumalik ang diwa ni Arnel, ay nagulat ito nung makita ang sarili na nakatayo sa loob ng isang hindi pamilyar na lugar at may hawak na baseball bat. Hindi iyon isang ordinaryong baseball bat dahil may mga pako ito sa dulo. At sa harapan niya may isang lalaking nakaluhod, nakagapos ang kamay at paa. May takip ito sa ulo at hindi makita ang mukha. Nagtataka si Arnel kung paano siya napunta sa ganitong sitwasyon. Hindi niya maintindihan. Ang daming katanungan sa kanyang isip. Ano ang nangyayari? Paano ako napunta dito? Sino itong nasa harapan ko at bakit may baseball bat akong hawak? Ito ang mga katanungan ni Arnel sa kanyang isip. Tumingin ito sa paligid. Nasa lumang building sila. May mga basag na salamin sa paligid at sa dingding. Parang abandonadong gusali. Walang kahit anong ingay maliban sa iyak ng lalaking nakaluhod sa harapan niya. Dahan-dahan itong lumapit sa lalaking nakaluhod. Nung malapit na si Arnel ay biglang napalingon ito sa bandang gilid kung saan merong salamin. Tumigil si Arnel sa nakita. Lumaki ang mata. Hindi makapaniwala. Dahil ang nakita niya sa basag na salamin, hindi ang sarili, kundi mukha ni Ariel. Parehas sila ng suot na damit. Walang pinagkaiba maliban sa mukha. Parang tumigil ang mundo ni Arnel sa nakita. Hindi ito makapaniwala. Lumapit ito sa salamin. Nakikita niyang lumalapit din si Ariel sa kabila ng salamin. Ngunit ang mukha ni Ariel ay nakangiti habang nakatingin sa kanya.
Nakikita niya na kung ano ang kinikilos niya ay siya ding kinikilos ni Ariel. Doon ay tinapat ni Arnel ang kanyang palad sa salamin. Ganon din si Ariel. Biglang napayuko si Arnel. Nagsabi siya na, "Ano ito, Ariel? Ano ang ibig sabihin nito? Ano ang ginawa mo sa akin?" Habang tumutulo ang luha ni Arnel nang nakayuko. Sumagot naman si Ariel ng, "Hindi mo ba naiintindihan, Arnel? Nasa harapan mo na ang katotohanan. Bakit hindi mo na lang tanggapin?" Tanong ni Ariel nang nakangiti. Sumagot si Arnel, "Hindi ko kayang tanggapin ang ganitong katotohanan. Oo, may galit ako sa mga may kasalanan sa amin ni Sheila. Pero hindi ko ginusto na ako ang gagawa ng ganitong bagay. Hindi ito tama. Isa itong malaking pagkakamali." Sigaw ni Arnel. Tumawa naman si Ariel at sumagot, "Hindi tama." Tanong ni Ariel, "At ang ginawa nilang pagpatay kay Sheila at sayo? Tandaan mo, muntikan ka ng mamatay, Arnel. Yun ba ay tama? Ngayon sabihin mo sa akin. Aminin mo. Nasa kaloob-looban mo natutuwa ka sa mga nangyari sa kanila. Hindi ba ito ang inaasam mo? Ang gumante. Ngayon ito na ang hinihintay mo, Arnel. Isang tao na lang. Makakamtan mo na ang hustisya." Sabay tumawa si Ariel. Sa galit ni Arnel ay sumigaw ito at binasag ang salamin sa harapan niya. Bumalik ito sa lalaking nakaluhod. Hinawakan ang nakatakip sa mukha nito at dahan-dahan tinanggal. Lumaki ang mata ni Arnel nung malaman na si Michael ito. Isa ito sa 4 nilang kaklase. Biglang sumakit ang ulo ni Arnel. Napaluhod ito sa sakit at napasigaw. Hawak-hawak nito ang ulo habang nakaluhod at pilit tinitiis ang sakit. Hanggang sa yumuko ito at napatingin sa kapirasong basag na salamin sa kanyang harapan. Nakita niya ang mukha ni Ariel. Nakangiti at parang sumisigaw ito na, "Gawin mo na. Gawin mo na ang gusto mo. Ito na ang iyong pagkakataon." Pilit naman nilalabanan ni Arnel ang kanyang nakikita. Tinakpan ang kanyang taenga para hindi marinig ang sinisigaw ni Ariel sa salamin. Alam niyang imahinasyon lang niya si Ariel. Hindi siya totoo, kundi isang nabuong karakter sa isip niya. Sumigaw si Arnel ng malakas at parang tumigil ang oras. Yumuko ito at lumingon sa isang salamin. Doon ay nakita niya ulit ang imahe ni Ariel. Agad ito tumayo, hawak-hawak nito ang baseball bat at balak basagin ang salamin. Ngunit biglang nagbago ang nakita ni Arnel sa salamin. Nakita niya ang sarili. Nakaupo ito sa loob ng classroom. Nakikita niya ang 4 na kaklase sa bandang likuran. Maya-maya ay tumayo na ang lahat at lumabas ng classroom. Nakita niya ang sarili na naghintay sa isang tindahan kung saan palaging tumatambay ang 4. Maya-maya ay dumating na ang mga ito. Sabay silang pumasok na 5 sa loob ng tindahan. Nakita niya ang sariling nakikipag-usap sa mga ito. Nakikitawa na parang kagrupo siya nila. Hindi makapaniwala si Arnel sa nakikita dahil wala siyang naalala na ganitong pangyayari. Pilit niyang inaalala ang ganitong eksena pero wala. Wala siyang maalala kahit kaunti. Patuloy niyang pinapanood ang eksena sa salamin. Kasunod na nakita niya ay nagtayuan na silang 5 at naglakad palabas ng tindahan. Nagtatawanan pa sila at parang mga lasing. Nakita niyang naghiwalay sila ni Leo ng direksyon sa grupo. Magkasama sila ni Leo sa kabilang direksyon at ang 3 naman ay paunta sa kabila. Nagkaway pa at nagtatawanan ang mga ito. Nakita niyang nakaakbay pa siya kay Leo habang naglalakad sila. Maya-maya ay nagbago ang eksena. Nakita niyang nakatalikod si Leo at siya ay nakatayo sa likod nito habang may hawak na kahoy. Lumaki ang mata nito sa nakita. Dahil sa eksenang nakita niya ay pinukpok niya ng kahoy sa ulo si Leo. Doon ay nakita niya na may tumalsik na dugo sa kanyang pantalon. Nang bumagsak ito ay agad tinali ang kamay at paa. Sabay pinasok ito sa isang drum at ito ang nagpatindig sa balahibo ni Arnel. Nakita niyang binuhasan niya ng semento ang drum kung saan nasa loob si Leo. Napatakip ito ng bibig at hindi makapaniwala sa nakita. At doon ay naalala niya ang nakitang dugo sa kanyang pantalon. Biglang lumitaw si Ariel sa salamin at nagsabi ito ng, "Ngayon, naniniwala ka na. Sino ang nakita mo? Ikaw yun, di ba? Ito ang kagustuhan mo."
Huwag mo na itago ang iyong nararamdaman dahil alam ko na gustong-gusto mo ito. Sumigaw si Arnel habang nakahawak sa magkabilang tainga. Hindi ito pwede, sabi niya. Bakit wala akong maalala sa lahat ng nangyari? Demonyo ka, Ariel, sigaw nito. Tumawa lang si Ariel at nagtanong. Gusto mo malaman kung ano ang ginawa mo sa dalawa? Mas exciting at mas nakakaaliw ang ginawa mo doon. Sabay tawa ni Ariel at naglaho ang imahe niya sa salamin. Babasagin na sana ni Arnel ang salamin, ngunit may eksena na naman na lumitaw. Natigilan si Arnel. Pumako ang tingin nito sa eksenang nakikita sa salamin. Nakita ni Arnel ulit ang sarili na kasama ang tatlo. Nagiinuman ulit ang mga ito sa tindahan. Masaya silang apat, nagtatawanan, nang biglang tumayo si Michael at nagsinyas ito na mauuna na. Ang naiwan ay silang tatlo. Maya-maya ay nakita niyang nagsitayuan silang tatlo at naglakad palabas ng tindahan. Nakita ni Arnel ang sasakyan ng kanyang ama na nakaparada sa hindi kalayuan sa tindahan. Doon patungo silang tatlo at nakita niyang sumakay ang sarili at sumunod na rin ang dalawa. Kasunod na eksenang nakita niya ay bumaba silang tatlo sa sasakyan. Ang lugar na nakikita ni Arnel ay hindi pamilyar sa kanya. Medyo makahoy ang lugar. Walang ibang tao. Nakita niya na suminyas ang sarili sa dalawang kasama. Mayroon itong tinuturo na siya namang tiningnan ng dalawa. Habang pilit sinisipat ng dalawa ang tinuturo ni Arnel, ay dahan-dahan itong pumunta sa likod ng sasakyan. Nakita ni Arnel ang sarili na binuksan ang likod ng sasakyan at kinuha ang baseball bat. Naghintay ito ng kaunti sa likod ng sasakyan. Maya-maya ay nakita niyang pumunta sa likod ng isang puno si JP. Lumakad ito palayo kay Dave. Nagtago sa isang puno at umihi. Nakita ni Arnel ang sarili na tumakbo papunta kay Dave at hinataw nito ng baseball bat sa ulo. Agad bumagsak si Dave nang walang malay. Hinila niya ang walang malay na katawan ni Dave at tinago sa likod ng sasakyan. Pinwesto niya ito na parang nakaupo, kunwari tulog. Sabay nagtago ito sa kabilang parti ng sasakyan at hinintay makabalik si JP. Nang makabalik na si JP, ay agad nitong nakita si Dave na nakaupo. Tinatawa na pa ito ni JP. Siguro inisip ni JP na nakatulog sa sobrang lasing. Nakita ni Arnel na umikot si JP sa sasakyan. Nakita niya ang sarili na umikot kasunod ni JP, sabay pinalo ito sa ulo ng baseball bat. Siya naman agarang nakapagbagsak kay JP at nawalan din ng malay. Kasunod ay nasaksihan ni Arnel ang sarili kung paano niya ginawa ang sinapit ng dalawa. Sinunog niya ang ulo ni JP at ginilitan sa leeg si Dave. Sabay tinanggalan ito ng mata. Nang makita ang eksenang ito ay nasuka si Arnel. Halos isuka niya kasama ang bituka. Hindi niya kinaya ang nakita. Umiiyak ito at sumisigaw. Hindi siya makapaniwala na nagawa niya ang mga bagay na iyon. Nang lumingon si Arnel sa salamin, ay nakita ni ulit ang imahe ni Ariel. Nakangisi ito at nakatinging sa kanya. Sabay tinuro nito si Michael na nakahiga sa sahig at pilit na sumisigaw. Agad tumayo si Arnel at kinuha ang baseball bat. Sumigaw ito sa salamin ng, "Hayop ka, Ariel! Demonyo ka!" Sabay hinampas ang salamin ng baseball bat. Nabasag ang salamin. Ngunit tuloy pa rin sa paghampas nito si Arnel. Dahilan para magkawatak-watak ito sa maliliit na piraso. Naramdaman ni Arnel na biglang sumakit ang kanyang ulo. Napahawak siya dito, sumisigaw dahil sa sobrang sakit na nararamdaman sa kanyang sentido. Namumula na ang mga mata nito dahil sa sakit. Nang biglang napalingon ito sa direksyon ni Michael. Dahan-dahan itong naglakad palapit habang hila-hila ang baseball bat. Pilit naman na umaatras si Michael kahit hindi ito makakilos. Takot na takot ito sa mukha ni Arnel. Parang nakakita ito ng demonyo na gusto siyang kainin. Pilit siyang sumisigaw, ngunit naka-duct tape ang kanyang bibig. Nung malapit na si Arnel sa kanya, ay agad itinaas ni Arnel ang baseball bat at handa na itong hatawin sa ulo si Michael. Sumigaw si Arnel ng malakas. "Demonyo ka, Ariel! Ikaw ang may kasalanan nito." Sabay hinampas sa ulo si Michael ng baseball bat. Dumilim ang paligid. Nakatayo lang si Arnel. Nakatitig ito sa walang buhay na katawan ni Michael. Bumalik ito sa sasakyan at kumuha ng galon ng gasolina.
Binuhos ito sa katawan ni Michael at agad na sinindihan. Nilagay din ni Arnel ang baseball bat na hawak niya sa lumalagablab na apoy. Dahilan para masunog ito, walang makikitang ebidensya. Sabay naglakad na ito palabas ng gusali. Habang naglalakad ay pabigla-biglang nakakaramdam ng sakit ng ulo si Arnel. Bigla niyang nakikita ang imahe ni Ariel sa paligid. Pilit nitong nilalabanan ang isip. Paglabas ni Arnel sa gusali ay nakita niya ang sasakyan ng kanyang ama. Agad itong sumakay at nagmaneho palayo sa lugar. Pagkalipas ng ilang buwan, ay napansin ng lola ni Arnel ang malaking pagbabago sa ugali nito. Ibang-iba na ito sa dating mahiyain at mapag-isang Arnel. Mahilig na itong lumabas at maraming kasama palagi. Kinatutuwa naman ito ng lola ni Arnel dahil hindi niya na nakikitang nag-iisa ang kanyang apo. Napapaligiran na ito ng mga kaibigan at masayahin na rin ito. Isang araw ay nasa bahay si Arnel at nanunood ng TV. Tinawag siya ng kanyang lola para alukin ng merienda. Hindi ito sumasagot. Nakailang tawag na ang kanyang lola ngunit hindi man lang ito lumilingon. Nilapitan na ito ng kanyang lola at tinapik sa balikat. Sabi ng lola niya ay, "Arnel, hindi mo ba ako naririnig? Kanina pa kita tinatawag." Lumingon si Arnel nang nakangiti. Tumingin ito sa kanyang lola at nagsabi ng, "Ay pasensya na po lola, pero sa palagay ko ay mas gusto ko po na tinatawag niyo ako sa pangalang Ariel." Ang pagkakaroon ng dual identity ay maaaring tumukoy sa dalawang magkaibang bagay: dissociative identity disorder o ang karanasan ng pagkakaroon ng iba't ibang tungkulin. Ang DID, na dating kilala bilang multiple personality disorder, ay isang mental health condition kung saan ang isang tao ay nakakaranas ng dalawa o higit pang natatanging pagkakakilanlan at katayuan ng personalidad. Bilang kahalili, maaaring gamitin ng ilang individual ang salitang dual identity upang ilarawan ang pakiramdam na magkasalungat o pagkakaroon ng iba't ibang aspeto ng kanilang personalidad na lumilitaw sa iba't ibang sitwasyon. Isa na dito ang nangyari kay Arnel. Napukaw ang kanyang nakatagong personalidad o si Ariel kung tawagin. Si Ariel ay ikalawang identity ni Arnel. Nagising ito dahil sa hindi magandang karanasan. Ang ugali niya ay kabaliktaran ng ugali ni Arnel. Ngunit sa kasamaang palad ay sinakop niya ang buong pagkatao ni Arnel. At si Ariel na ngayon ang naglalaro sa buhay ni Arnel. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa mga susunod na kwento dito lang sa The Twisted Mind